channel. This is Wanderlust at kumusta naman ang bawat isa dyan? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Well, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do consider to hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you are keep updated and notified sa next nating mga videos. And for today's video, actually guys, merong nagtanong nito sa akin at gusto ko na rin, ginawan ko na rin ng content for everyone para in case na meron kayong same na katanungan, meron tayong topic na katulad nito. Paano nga daw ba gumawa ng isang topic na gaya ng ginagawa ko na within 10 to 15 minutes na meron kang tinatakal na certain topic? Okay. Actually guys, sasabihin ko sa inyo, it is very challenging. It's because na kailangan mong magsalita ng certain topic, kailangan mong magtakal ng certain topic within 10 to 15 minutes. Pag sinabi mo kasi magta-topic ka, pag hinayaan mo lang yung sarili mo, actually pwede kang magsalita ng buong araw eh. So, 10 to 15 minutes, kailangan mong i-organize yung ideas mo, kailangan mong masabi lahat yung mga important details, kailangan na it is brief and concise at understandable, at yung goal mo dito ay hindi lang basta na maisabi mo kung ano yung dapat mong sabihin and that's it. No! Ang goal and purpose mo dito ay kailangan na isabi mo ng maayos, ng clear, at the same time na intindihan ka ng yung audience or yung mga nakikinig or manunood ng video mo. So yan ang pinaka-purpose mo. So it is very challenging. Paano nga ba gumawa nito? Okay. Number 1 is kailangan mong alamin yung target audience mo. Sino nga ba? Ano yung mga age level nila? Sino yung mga target mo? Yung girls, males, mga ganyan, girls, boys, ganyan, or mga bata, depende. At saka dyan ka mag-decide kung ano ang topic mo. Pag nag-topic ka ng love, of course, love is very, very broad. So, kailangan mong, anuhin pa siya, kailangan mong i-break down kung ano nga ba yung pinaka-topic mo, ano nga ba yung tutukuyin mo, yung nabigo sa love, or yung mga forever, depende kung anong anggulo, okay? So, dyan ka mamili ng topic mo and then gawa ka ng title mo. Pag gumawa ka ng title mo, of course, kailangan mo na ngayon after ng title mo, kailangan mo na ngayon ng preparations. Kasi alam mo na yung target mo ay para ito sa kanya, para ito sa mga babae. At ito yung aking title. So, kailangan ko na ngayon ng preparation. Ano-ano nga ba yung mga preparation na dapat mong gawin? Una dito ay, of course, marami tayong mga ideas. Marami tayong mga nakaimbak na idea sa ating utak. Pero kung minsan kailangan nating i-refresh, kailangan nating kailangan nating mag-brainstorming para muling ma-refresh tayo sa mga ideas na nakaimbak dyan. So, kailangan mong i-meditate. Actually, guys, ang ginagawa ko, even if nagtatrabaho ako, my mind is keep on thinking sa topic na yan. Pag meron akong pinaghahandaan, minimeditate ko yan. At dyan mo makikita na maraming mga ideas ang nagpa-pop up. So, kung minsan, sinusulat ko yan, lalo pa yung mga important ideas, sinusulat ko yan para hindi ko siya makakalimutan at saka ko na lang i-organize. So, preparation siguro, depende sa inyo. Takes 1 day or 2 days. Pero sa akin, habang nagtatrabaho ako, habang naglilinis ako, nagluluto ako, yung utak ko, nag-keep on meditating and thinking over and over again sa topic na yan. So, that's why maraming mga new ideas. Pag merong idea sometimes na parang hindi ko masyadong maintindihan, ay sinesearch ko din. Ayun. So, ayan ha, nagkaroon na tayo ng preparation. Na-meditate nyo na, marami na kayong mga ideas. So, kailangan nating i-organize kahit gaano kaganda ang mga ideas mo. Kahit gaano kaganda yan, kung hindi na-organize, wala pa ring silbi. Kasi hindi clear. Paano mo yan ngayon i-deliver? So, kailangan nating gumawa ng outline. Kahit na 10 to 15 minutes lang, pwede mo rin itong gamitin. Halimbawa, na-invite ka na 1 hour na talk sa isang community or meron kang na-invite ka na maging isang speaker, pwede mo rin itong i-apply kasi it is applicable. Maging 10 to 15 minutes, 1 oras, 2 oras,
Of course, kailangan mo lang, pag medyo mahaba yung oras mo, kailangan mo ding i-elaborate yung topic mo. So, ganun lang yun, pero same ang process. Ayan, so kailangan mo ngayong gumawa ng outline. Meron ka ng title, di ba? So, andyan na yung lahat na ideas na kailangan mo. So, gagawa ka na ngayon ng outline. Sa outline mo, title, meron kang intro, at saka yung pinaka body of your topic. Kung meron kang, di ba, yung minsan, di ba, number 1, number 2, number 3. So, dyan mo yan isusulat. And then, the last one is the conclusion. Sa introduction, ang ginagawa ko dyan, parang dapat very catchy ka dyan na yung parang magkakaroon ng question mark sa mga audience na bakit kaya? So that they will makapture mo yung makapture mo yung attention nila na patuloy silang makikinig sa'yo. So bigyan mo sila kung ano nga ba yung dapat nilang i-expect sa sasabihin mo for the rest of the time na ipapakinig nila sa'yo. Ano nga ba yung dapat nilang i-expect? Parang bigyan mo sila ng bird's eye view na parang medyo question mark para maano sila, hindi ma-confuse, para magkaroon sila ng question sa kanilang utak na, sige nga, pakinggan ko nga, ano kaya yung mga sasabihin nito, ganun. And then, sa body, of course, yan na yung pinaka body of your topic, yung mga gusto mong sasabihin, andyan mo lahat ilagay, and then the conclusion. Usually, sa conclusion, yung ginagawa ko dyan ay nagbibigay ako ng, halimbawa, solution sa isang problema. Kung nagtackle ka ng isang problem sa topic mo, so magbigay ka ng solution or magbigay ka ng kahit isang word na pwede nilang ma-remember kahit na pagkatapos ng yung topic. It's because, guys, alam nyo, kasi ganito yan. Kahit sino ang tanungin nyo, no one can retain word for word na mga sinabi mo from the beginning to the end. So, kailangan maging witty ka. Kailangan gamitin mo yung mga words na which summarizes ng entire na topic mo. Kumbaga, parang very catchy yung mga words na kahit yun lamang ang maalala nila yung lahat ng mga sinabi mo. Ganun yun. Kasi no one can retain. Yun talaga ang pinakamahirap pag gusto mong mag-deliver ng mga, syempre sasabihin, alam nyo, it's very hard na, syempre, lahat-lahat ng mga ginagawa mo, preparation, pinaghirapan mo, preparation, and then makikita mo yung audience mo na parang walang narinig, pero it's very rewarding after that na pag nakita mo yung audience mo na, ay, oo nga pala, they have, kahit yung merong impact sa kanila, that is the best communicator na tinatawag nila. So, ayan lamang guys. At tandaan natin yung pinaka-purpose natin when we talk, when we speak is it's not just about delivering something or makapagsalita ka lang tapos na, bahala na silang umintindi, bahala na sila kung meron silang naintindihan o wala. The best communicator is, the main purpose is naintindihan siya, meron siyang na-impart sa mga tagapakinig sa kanya, and the best thing is, kahit isang word lang yun, it will change sa buhay ng mga nakikinig sa kanya. So, lagi kong sinasabi na, when you talk it with passion, talk it with your heart. Maraming yung nagsasabi kung minimemorize ko ba yung mga sinasabi ko. Actually, hindi. Pag gumawa ako ng outline ko, yung mga important words lang ang sinusulat. Hindi ako nagsusulat ng word for word na sasabihin ko, kumbaga, para continuous yung pagsasalita mo. So, ewan ko lang, pero for me, combination of head and the heart. Kasi nga, pag puro ka lang head knowledge, useless Parang nagsasalita ka lang sa hangin, but if you are using with your heart, I mean, combination of your head and your heart, it has the impact. Ayun. Memorize it with your heart. Yan ang lagi kong sinasabi. Ewan ko lang kung merong maniniwala yan. Kasi memorization,
here, 'di ba? So, pero sa akin, sinasabi ko lagi na memorize it with your heart. So, yun lamang guys, I hope na nakatulong sa inyo. Gusto ko pa sanang elaborate yung sa outline pero maybe gawan ko ng another topic kasi it is very broad. So, maybe next time. Thank you so much. And I hope na meron kayong naintindihan. Well, kung gusto nyo pang malaman yung about sa ganito, pwede naman kayong mag-search or pag meron pa kayong mga tanong, just leave your comments sa ating comment section and I will answer. At sa merong mga topic na naka-request sa akin, medyo tumigil kasi ako ng 1 week, nagpahinga lang ako konti. Maybe sa next nating video, gawan ko na talaga. Kasi merong nag-remind sa akin eh. Sabi ko, medyo antay lang konti. Ayan, so maraming salamat guys sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat dyan. Thank you so much for watching. And this is Wanderlust. Isa lang ang sinasabi ko lagi na God bless everyone and always be a blessing to others, no matter how small it is. Thank you so much. Bye!